Mad Flow Music. San Pablo eh Norman patay gutom Norman pangit patay gutom Norman patay gutom Patay gutom si Norman hampas lupa Strong igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Dandalingan mo si ba? Norman Kayo ang mga tunay na demonyo! Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking live. At dito po sa ating live na ito ay ating pong tatalakayin itong matindi na post na ito ni Attorney Ralph Calinisan, Napolcom Commissioner, at talaga naman pong tingin ko, tinututukan niya talaga ang mga kabulastugan nitong si Kulaong. Ito po yung isa sa mga magagandang nagagawa ng SOCMED at ito rin po yung nagawang maganda ni Makagago kasi po naiparating niya sa mga talagang mga matataas na kinauukulan itong mga kabulastugan ni Kulaong. So ito po ang isa sa kanyang post. Nakalagay dito, last for tonight, there are reports of multiple birth certificates, passport, and IDs of Mangusin. Kindly send them to me. Tingin ko po na i-send na ito ni MG at na-send na rin ito ni Food Genius. Katulad na lang nitong ating nakita sa ating download folder. Yan, katulad niyan. Tapos ito pa. Yan po yung mga mga katibayan talaga na si Kulaong po ay meron pong multiple IDs, pagkakakilanlan at nako hindi lang po yan. Nako marami pa pong iba, yung iba hindi ko na lang mahanap. Marami pa po yan na mga tinatago ni Kulaong na mga papeles na makakapagpatunay po na siya po talaga ay ano talaga to, fraudulent talaga. Meron po diyan katulad niyan nakalagay dun sa isang papeles siya ay taga ano tawag dito, taga Baguio. Tapos yung isa naman meron Samar. Talagang si Kulao po ay fraudulent person talaga. Hindi po ito mapagkakatiwalaan at kung makakapanloko ay manloloko. Ganun po ang gagawin niyan. Hindi po yan na matinong tao na masasabing wala pong ginagawang kabutihan. Nako wala po talaga. Talaga puro kasamaan po yan. Tignan niyo po dito siya po ay nag-file ng kanyang certificate of candidacy nakalagay po Samar, place of birth. Tapos dun sa isa Baguio. Hindi po pwede yan. Ngayon, dito naman, sa kanyang pasaporte na pineplex o pinapakita, nakapangalan nga sa kanya Francis Leo Antonio Marcos. Bakit na sa filing of candidacy, ang kanyang birthplace ay Samar? Tapos ito, mapapansin natin dito, Francis Leo Marcos ang kanyang gamit. Hindi naman siya si Francis Leo Marcos. Diba? Hindi naman siya si Francis Leo Marcos tapos diyan. Diyan po sa papeles na yan. Kung makikita nyo po diyan ang pangalan ng kanyang nanay Remedios Baking Antonio. Tapos doon naman sa kanyang tatay Pacifico Edralin Marcos. At yan nga daw po ay pirmado ng mga mga taga PSA. Ang tanong nako, paano po nangyari yan? At paano po nangyari na taga Samar si Kulaong? Samar po nakalagay dyan Kung may zoom nyo lang po yan, makikita nyo po dyan. Samar ang kanyang pinapakita dyan na address niya. Teka, tignan ko nga dito kung kayang
ipakita sa inyo. I-zoom natin. Meron bang ganun? Iba't iba ang lugar ng kapanganakan mo? Tapos sa papeles, dyan po sa ano na yan, dyan po sa passport niya dito, Baguio City. Pero dito sa kanyang PSA, ang nakalagay po ay, ayan o, makikita nyo naman no, dito sa may taas, Taranganan, Samar ba yan? Hindi ko magaanong mabasa. Pero parang yun po yung nakalagay, Taranganan o Taranglan, Samar. At ang kanyang nanay ay si Remedios Antonio at ang tatay si Pacifico Edralin Marcos. Ayan. Tarangnan. Ayun, Tarangnan Western Samar, place of birth. Baka ito yung ipina-late register ni Kulaong doon sa isang tawagan na nakita natin. Ito po'y dapat talaga ma-actionan ng ating NAPOLCOM. Samantalahin na po namin ang pagkakataon na inyo pong napapansin itong mga issue ng panloloko ni Kulaong. Ngayon po, ang number 2 po dito, ang sabi po ni Attorney Ralph Calinisan, I heard he claims to be a graduate of MIT. Is he referring to Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, as in Cambridge University? Is that correct? Sa akin pong pagkakaalala, totoo po yan at kanya pong pinagmamalakihan kahit po doon sa mga recordings ng aming tawagan, kanya pong kanya pong pinagmamalaki po yan. Kung tutusin, ito po, meron po tayo ditong video na ipe-play at maririnig po natin dito ang kanyang sinasabing pinag-graduatean sa harapan mismo ng mga matataas na opisyal po ng PNP. Actually, ito sagot na din doon sa number 3 na katanungan ni Attorney Ralph Calinisan, can you send me videos where he is attending PNP activities? So, eto, Attorney Ralph Calinisan, ito po yung kasagutan sa number 2 entry mo. Born in the summer capital of the Philippines on September 29, 1979, our young unsung hero of Hispanic descent, whose roots are in Ilocos Norte and Baguio City, was raised in the United States. He studied at the prestigious MIT, or the Massachusetts Institute of Technology, where he obtained 2 degrees, one in behavioral science and the other in marine engineering, and graduated cum laude in 2001. For 3 years, he was in Asia, particularly Hong Kong, pushing his humanitarian advocacy. In 2004, he returned to the Philippines and set up several foundations dedicated to... Ito ano ba pangalan nito? Nakalimutan ko. Yung matapang din na general to. Nung kapanahunan ni Digong. Imagine niyo yan nakikipagkiskisan siya ng braso sa mga general dyan. Wanted pa siya nung time na yan. Wanted po siya nung time na yan na siya ay humaharap diyan sa sinasabing mga general na yan na meron po siyang optical mission. Narinig nyo rin naman po diyan ating mga tropa pips. Sinasabi diyan sa kanyang pagpapakilala na siya daw po ay graduate ng MIT o Massachusetts Institute of Technology at born in Baguio and raised in United States. Anak ng teteng talaga, bigatin si Kulaong. Humanitarian purposes, foremost of which is the Oriental Perennial Foundation Incorporated, which conducts optical missions all over the Philippines, giving optical care. Ito nakalagay dito, QCPD 18th founding anniversary.
Imagine niyo po kung gaano po naloko, napaikot ni Culaong ang mga PNP nung kapanahunan na ito. Tignan natin dito kung makita natin sa comment section yung pangalan ng general na katabi niya. Baka meron ditong mag-comment. Hindi ko po matandaan eh. Nakalimutan ko eh. Dati nakikita ko yan. Ako, napaka tapang niyan. Sa mga press con, talagang yan, matapang. Itong general na to, hindi natin makita. Wala dito sa comment section. Imagine niyo po kung paano siya diyan pinakilala, kung paano po siya diyan inangat yung kanyang pangalan na Francis Leo Antonio Marcos na ilang general ang kanyang mga katabi. UCPD 18th founding anniversary pa ito. Imagine niyo po naman ang ginagawa nitong si Culaong. Noong mga kapanahunan na yan, wanted pa siya diyan sa kanyang optometry law, sa human trafficking. Wanted po siya diyan. Pero katabi niya, general. Ganun po niya napaikot ang PNP noong kapanahunan na yun. Diba? Kaya sana ma-actionan to ni Attorney Ralph Calinisan dahil po napakatindi po ng panlolokong ginawa ni Culaong sa PNP. Care to the needy and the destitute. Another advocacy is the Volunteers Against Poverty Foundation, of which he is the chairman, promoting social welfare and also the upliftment of the indigenous citizens of our republic. His vision is the building of a braver, Tignan nyo kung gaano siya tatayuan ng mga general dito Leo Antonio Marcos. Grabe, tayuan ng mga general mga matataas na leader ng PNP, UCPD, tayuan sa kanya. Maraming salamat dun sa introduction ni Pedro. Kita nyo, tapos ng MIT, doon daw po pinanganak doon daw po pinalaki sa Amerika. Pagbigay ng mic, napakatigas ng Ingles. Masyadong overwhelming. Overwhelming talaga sa panloloko ang ginawa mo diyan, Culaong. I don't know how this started. To all the witnesses in here, distinguished guests, my friend, good morning. Special guest by Police Chief Inspector Josephine L. Nando. Imagine niyo yan, katabi niya mga general. Mario Joseph talaga. Kaya dapat talaga dito. Buti na lang talaga dumating si Attorney Ralph Calinisan at pinansin tong mga katarantaduan ni Culaong. Punta naman tayo dito. Meron pa pala yung number 3. Teka. Meron pa tayong ipapakita dito. Pwede naman natin itong pakita yung na kay Food Genius din. PNP. Kasi nga, lapit ito sa mga taga-PNP noon para hindi po siya maano. Ito. Okay. Nako, hindi pala natin kung gaano na ipakita. Ito po yung sinasabi kong post ni Food Genius. Ayan, ito. Ayan, makikita nyo naman po diyan. Event to ni Culaong at nandyan si General Maralag. Ayan. Humanitarian. Ang host si General Antonio P. Maralag Jr. Ayan po. Tapos, meron din ditong ilang mga event. Ayan, katulad niyan. Ayun. Makikita nyo, nandyan din si Culaong. Ayan. Kasama mga PNP. At parang anong pa siya. Idol pa siya ng mga taga-PNP diyan. Yan po yung mga posts na
na i-share sa atin ni Food Genius. Makikita rin dito na eto talagang si General Maralag, malapit kay Culaong. Eto, mga artista, asawa niya, si General Maralag kasama. With Culaong. Okay, ayan. Sa kasal ni Culaong, nandyan din si General Maralag. Eto, nagmi-meeting sila ng mga artista. Roy Binson, Res Cortez, andyan. Kasama din. Eto nga si Maralag. So talagang eto pong si Culaong ay dikit na dikit po sa mga taga-PNP. So eto pa, ano pa ba yung number 4? Who is Food Genius? Can Food Genius see me in my office on Tuesday morning, 10 a.m.? Parang yan po yata yung malabo. Kasi ang alam ko nga ay si Food Genius ay nasa ibang bansa po, nagtatrabaho. Tingin ko hindi siya makakaharap dito kay Attorney Ralph Calinisan. Pero masasabi natin na isa sa mga credible na makakasagot talaga dito sa mga katanungan na ito ni Attorney Ralph Calinisan ay si Food Genius. Napakarami niya ng mga naibunyag, naihayag dito kay patungkol kay Culaong. Kaya po, yan, halos lahat ng to meron si Food Genius, lahat ng yan. At nakita ko rin etong si MG. Nakita ko rin na nag-comment na siya doon sa post na yon ni Attorney Ralph Calinisan at at ang sabi nga po dito ni nasaan ba? Ayun. Eto, sabi ni MG ni Mark Jason Warnaculahewa. Ayan, you have everything already, attorney. Nasa tao mo na po. Nasa tao mo na po. So naipasa na ni MG kay Attorney Ralph Calinisan ang lahat ng kanyang mga kailangan. Ang lahat ng kanyang mga mga tinatanong. Yun ang matindi. Nako. Yan ang matindi sa na ito, sa pangyayari na ito. Paano pa ito malulusutan ng isang Okay, hanapin natin yung video dito. Okay, ni attorney, yung tinitira niya si Attorney Ralph Calinisan. Ayan, eto. Okay. Okay, eto yun. Nagsalita ka pa kasi ng mga ganyang Culaong. Nakaupo ka sa gobyerno. Nakaupo ka sa gobyerno. Wala kang sariling identity. Nakaupo ka sa gobyerno. Hindi ka sikat. Para sumikat ka, sasakay ka sa pangalan ko. Iyon ang malupit doon. Yun ang malupit doon. Supot ka. Nakaupo ka sa gobyerno. Imagine niyo, ganyan ang mga pinagsasasabi ni Culaong. Eto pa. One, kay Green 2, kay Blue 3, kay Yellow 4, kay Pink 5. Shout out sa inyong lahat. Okay? So, sandali. Sabi ni Bakatanga, ano feeling mawawala lahat ng account mo sa SOCMED? Mawawala lahat ng account ko sa SOCMED? We. Ano ka si Lord? Si Lord ka ba? O baka naman nagpapapampam ka lang? O kung sino man yung nagsasabi na mawawala lahat ng account ko sa SOCMED, huwag ka na magpapampam. Papampam ka eh. Ayan.
Gawin mo na lang kung ano yung tama. Gumawa ka ng mabuti. Huwag kang makisakay sa pangalan ko. Huwag kang papampam. Di ba? Ganun lang yon. Huwag kang makisakay sa pangalan ko. Ha? Kung sino ka man, huwag kang makisakay sa pangalan ko. Huwag kang magpakakupal. Okay? Ayun. Gumawa ka ng sarili mong kabutihan at huwag kang kupal. Yun lang yon. Ayan, nako, napakabigat niyang statement na yan, ano, para hindi pansinin ng ating NAPOLCOM chief at ni Attorney Aboy Paraiso. Sa halip na magpakumbaba si Culaong, lalo pang nagmalaki, nagmataas at tinawag pang kupal ang mga nasa gobyerno na nagtatrabaho lang naman ng tama, ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho at sinusugpo ang kriminalidad, mga gumagawa ng krimen, mga nanloloko, mga fraudulent, mga scammer sa ating bayan. So, syempre ayaw ni Culaong nun. Syempre magagalit talaga si Culaong diyan. 'Di ba? Kasi bread and butter niya 'yan eh. Yang kanyang ano na 'yan, yang kanyang account na 'yan, mga SOCMED accounts. Actually, etong YouTube channel ni Culaong, nagagamit niya ito sa pangungutang. Meron pong nagsabi sa atin na si Culaong umiikot sa iba't ibang bayan doon sa norte, nangungutang at ang kanya pong pinapakita yung sasahurin niya daw sa YouTube. Babayaran daw kapag nasahod na ang pera niya doon sa YouTube. At ang isa pang kanya pong iniikot ng utang ay kapag daw po nanalo na siya sa kaso kay Makagago, babayaran siya ng 20 million. Yan po ang mga inilalapit ni Culaong, inilalako ni Culaong sa norte. Para magkapera siya. Kasi wala naman talaga itong pagkukunan, walang negosyo. Wala lahat eh. Kung hindi pa to makakapangloko, at siguro baka nakakatikim ng panalo sa sugal, wala po talaga itong ibang pinagkukunan kung hindi po ang kanyang mga fraudulent activities dito sa SOCMED. Kaya po, tamang-tama po ang ginagawa ng ating NAPOLCOM chief sa kanyang pag-aksyon dito sa mga ginagawang katarantaduhan ni Culaong. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating PNP, cybercrime, CICC ni Attorney Aboy, CIDG, NAPOLCOM ni Attorney Ralph Calinisan, sa buong PNP, kasama na rin ang NBI. Naku, salamat po sa pag-aksyon nyo dito sa taon na ito dahil po ito ay napakalaking perwisyo po sa ating bansa at mahihinto na rin po ang pagpapanggap nitong Marcos kapag wala na po itong SOCMED. Mahihinto na rin po ang mga panloloko nito sa mga nanay, sa mga mamis, sa mga OFW na pinagpapanggapan niya na siya ay isang Marcos na itinakwel, hindi kinakalinga, tinalikuran, at sinabi pa nga niya na malaki daw po ang pagsisisihan ng mga Marcos kapag dahil sa kanyang dahil sa pagtalikod sa kanya o pag-deny sa kanya noong siya'y nakulong noong panahon ng pandemya. Pero sa ibang vlog ko na lang po yan ipapakita sa inyo. Meron tayong recordings niyan nandito sa akin. Sana makarating din kay Attorney Ralph Calinisan itong ating mga recordings para mapag-aralan niya kung meron bang nalabag na batas dito si Culaong sa kanyang pakikipag-usap gamit ang cellphone. Ang alam natin wala pong nakakagamit na cellphone ng preso, lalong-lalo na sa gabi o sa madaling araw. At wala rin pong preso na naka-VIP sa BJMP. Pero bakit si Culaong VIP po sa BJMP? Sana makarating din yan kay Attorney Ralph Calinisan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.